Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga? So ngayon nandito tayo sa park, di ba? Sobrang bongga. So masarap maglakad dito sa park minsan. So yon. So pag wala akong ginagawa, nagpupunta ako dito para mag-exercise. Pero kasi ngayon wala lang, nag-walking lang ako. Trip ko lang mag-walk. 'Yon. So, syempre, may mga nag-exercise doon sa gilid, tumatakbo sila papunta dito. So, 'yon. So, may nagtatanong kasi sa akin, sabing ganon, yung kaibigan kong Tay, kung ito nga daw ba si Celeste Cortesi ay lalaban nga daw sa Miss Grand Philippines. O, di ba? Na curious sila kasi nga nakikita nila sa social media at saka sa interview nga daw ni Celeste na ayun nga parang titignan daw niya kung lalaban nga daw. So tinatanong nila sa akin, confirm ba 'yon? O di ba? Kasi marami kasi talagang mga tagahanga at mga supporters si Celeste na Thai. Oo. So yung pumunta siya dito sa Miss Universe Thailand, talagang natuwa talaga yung lahat kasi nga nakita nila ng bonggang-bongga si Celeste Cortesi. And then kahit ako, yung first time ko nga nakita dito si Celeste, sobrang natuwa ako eh. So yon. Ang sagot ko naman sa kanila, hindi naman sure yun, hindi naman confirm. Kasi parang na-corner lang naman si Celeste doon sa pagtanong sa kanya. Kumbaga parang na-push. Pero parang feeling ko si Celeste, hindi naman niya ipupush yun, di ba? Parang feeling ko si Celeste, okay na siya na naging Miss Earth Philippines, tapos naging Miss Universe Philippines. Kumbaga parang pupunta ka pa sa Miss Grand ay naging Miss Universe Philippines ka na. Eh kahit sabihin pa natin naging El Tocuyo ka dun sa Miss Universe o na El Tocuyo ka ng bonggang-bongga, syempre iba pa din kapag kapag naging Miss Universe candidates ka. At yun yung iniingatan ni Celeste na kumbaga ma-maintain na sa mata ng mga tao na she is a Miss Universe Philippines. Kesa nga naman napupunta nga naman doon sa Miss Grand. So, syempre, pag nagpunta na siya sa Miss Grand, mawawala na yung eksena na Miss Universe Philippines siya. Magiging Miss Grand Philippines na. Buti sana kung suswerte siya sa Miss Grand at siya yung makakapag-uwi ng kauna-unahang Miss Grand title, di ba? So medyo mahirap yon. Pero hindi pa kasiguro yon kung ikaw ba ang mananalo doon, ikaw ba ang magtatagumpay doon. Parang gito lang yan. Si Michelle D, di ba? Si Michelle D gusto niya ay maging sumali muna siya ng Miss World Philippines tapos nag-top 12 siya sa Miss World. Kung tutuusin, ang layo ng narating niya sa Miss World. So ngayon, yung lumabas siya ng Miss Universe Philippines nung unang-unang pagkakataon, hindi yon nag-remark na sa mga tao na she's a Miss World. Kumbaga, parang naging first runner-up siya sa Miss Universe Philippines. And then yung tinry niya ng second time, nawala na yung first runner-up siya sa Miss Universe. Ang naka-remind na sa mga tao yung Miss Universe Philippines siya. Ganon, di ba? At hindi na yon na hindi na yon na parang naaalala ng tao sa kanya ay Miss World yan, o di ba? Parang iba pa rin kasi talaga yung level na lumaban ka ng Miss Universe. Natalo ka man sa Miss Universe, iba pa rin yung naging Miss Universe ka. So ngayon, ang naaalala natin kay Michelle D, hindi yung Miss World Top 12. Ang naaalala natin sa kanya is Miss Universe Top 10, ganon. So, ganon din yung mini-maintain ni Celeste. So, gusto niya kasi na maging maging Miss Universe siya ever para mas bongga. So, yon. So, para sa akin, okay yon. So, ngayon, doon naman sa nagtatanong na gusto niya ba sumali ng Miss Universe or gusto niya ba sumali ng Miss Grand after ng Miss Universe, I think hindi na yun sasali. Parang feeling ko si Celeste naging kontento na siya sa pagiging Miss Universe Philippines. And then doon sa mga Thai na nagtatanong, nagulat kasi sila kasi syempre parang excited sila na naku, lalaban siya ng Miss Grand. Parang
walang ganon. Parang feeling ko hindi kakagatin yun ni Celeste. Parang feeling ko hindi niya gusto yung maging Miss Grand Philippines. Parang tama na yung maging Miss Universe Philippines. Kayo ba, nakikita nyo ba na lalaban siya ng Miss Grand Philippines? Para sa akin, ano na yon, parang wala lang siyang maisagot noon. Kaya sinabi niya titignan natin, pero hindi naman niya sinabi na yes, I'm confirmed na lalaban ako doon. So let's see, malay ninyo, di ba? But ayun, yung mga tagahanga niya dito sa Thailand talagang waiting na gusto siyang sumali. Kung sasali naman kasi siya, marami siyang dapat gawin na dapat niyang baguhin sa sarili niya. Siyempre, una, dapat niyang baguhin yung sa sarili niya, yung atake. Yung atake na kung paano siya kakabog bilang Miss Grand talaga, di ba? Parang pang Miss Grand na atake. So, yun yung kailangan niyang gawin. Pangalawa, kailangan niyang tumutok doon sa styling. Yung styling niya kasi pasok naman sa banga, pero parang feeling ko is not enough para masabi mo na okay, pasok na to, kaya na to, di ba? Then pangalawa, yung atake talaga nung pasarela niya. Yung pasarela kasi ni Celeste medyo mahinhin. Hindi pa natin masabi na ay nako, ito pwede na to, kakabog na to, kaya niya na to. So yon. So marami pa siyang mga dapat paghandaan. Pero I think kung lalaban siya ng Miss Grand Philippines, mananalo siyang Miss Grand Philippines. Pero sa Miss Grand, parang feeling ko mahihirapan pa din siya. So swerte nga kapag nakatungtong siya ng top 5. Pero kung paghahandaan niya ng todo-todo at pag-aaralan niya yung mga gawa, kung paano eksena, paano kakabog, I think ayon, mananalo siya doon. So yon, depende, diba? So mahirap. Kasi parang feeling ko yung atake niya kasi mahinhin masyado para maging Miss Grand Philippines. So yon. So nakakatuwa lang kasi parang na-excite yung mga tagahanga niyang Thailander na sumali siya sa Miss Grand. Pero ayun nga, ang tanong ay sasali ba talaga? But sa tansya ko kay Celeste, I think gusto niya na mag-artista. Kasi di ba sinabi niya na nga noon na parang hindi na siya sasali sa pageant, graduate na siya, finish na siya doon at ayaw niya na maging part ng pageant. Kumbaga tapos na. So hindi ko lang alam kasi kung bakit pumunta-punta pa siya sa Miss World. At anong ginagawa niya doon sa Miss World Philippines. Pero kung ako tatanungin ninyo, siguro Miss World, pwede siya doon. Miss World Philippines. Kasi parang feeling ko yung atake niya pang Miss World ganon. So Miss Earth, Miss World rather, o di ba? So ayun, I think sa Miss World pwede siya. Pero sa Miss Grand, iba kasi yung lamunan ng mga babae do sa Miss Grand palakasan di ba? Siguro magta top 5 siya pero not to the point na magiging winner siya. By the way, so depende sa magiging desisyon ni Celeste. Malay ninyo, di ba? Malay ninyo, bigla niyang maibigan, bigla niyang maisip at makonvince siya. So, at syempre nagko-consult din niya sa mga kaibigan niya at makonvince siya na sige, sumali ka doon, try mo, baka magustuhan mo. So, hindi natin alam. Baka dumating yung time na yes, sumali siya ng Miss Grand. But for now, wala pang confirmation, hindi pa naman na pag-uusapan uli after nang tanungin siya at hindi naman siya nag-confirm ng yes, kaya wala pa. So hintayin natin yung Miss Grand Philippines na kung kailan nila ilalatag kung sino ba yung magiging officially candidates nila ngayon taon na to sa pageant na to. At doon magkakaalaman kung ang Celeste Cortese nga ba ay kakabog or si Celeste Cortese nga ba ay gustong sumali ng Miss Grand Philippines. So yun, kapag naging officially candidates na siya, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Talagang push ng push, oo. Pero kasi natuwa lang ako dun sa mga Thai fans nila at talagang parang yung narinig nila, natuwa sila ng bonggang-bongga na gusto uling bumalik ni Celeste bilang isa sa mga
candidates ng pageant. O, di ba? So, yon. So, guys, tingin ninyo, mako-convince nga ba nila si Celeste na sumali sa Miss Grand Philippines? Ano nga ba ang nakikita ninyo kay Celeste? So, tingin ba ninyo kapag sumali siya ng Miss Grand Philippines, mananalo kaya siya? So, yon. So, guys, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyo sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Medyo nahihirapan ako kasi ang init. Naglakad kasi ako tasa yan, pinakbo ko yan yung paligid na yan. Oh. So yun, so medyo talaga napagod talaga yung mamasam ninyo o nakita ninyo may mga nagjo-jogging. Ganon. Marami sigurong eksena dito pero hindi ko alam guys ha. So nagpunta lang ako dito para mag-vlog. Charot. So yun guys. So guys, syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So guys, maraming salamat. Always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, malay ninyo. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Have a nice day.